Ito isa sa mga pagkain Pinoy mga tol, yung sabaw palang ulam na agad, di ba? Tara, let's go! Yun. Dito naman tayo sa episode series natin mga tol. Episode 9 nga pala mga tol, sabaw palang ulam na. Tayo talaga mga Pilipino, hilig talaga natin kumain na may sabaw, di ba? Wala naman tayong pinipiling panahon mga tol, di ba? Kahit tag-ulan, tag-init, o kaya tanghalin tapat mga tol, basta sabaw, automatic yan sa mga Pinoy. Mahamo pa na masarap na sausawan, patis silit kalamansi mga tol, solid na yan, di ba? So ito nga palang version ko ng chicken tinola mga tol. At naman tayo siguro mga tol, marunong magluto ng tinolang manok, di ba? Basic lang na naman sa atin yung mga tol. Lagyan nga pala ako ng mga aromatics natin mga tol. Syempre luya, sibuyas, pati bawang. Syempre mga tol, mo kalimutan yung sayote natin dyan. Pag wala kayong sayote mga tol, gumamit kayo ng papaya. Yung hilaw pa, yung color green, wag yung hinog mga tol, matamis na yun eh. Dito rin ba ginagawa yung sayote mga tol? Dati ng bata ko, hindi ko alam kung anong purpose nun eh. Yung pala para matanggal yung dagta niyan mga tol. Tapos tinanggalan ko rin pala siya ng balat. Para pala tol, hindi masyadong madikit o malagkit yung ating sayote pag hinihiwa natin mga tol. Tinanggalan ko rin pala siya ng buto sa gitna mga tol, yung matigas na part. Tapos hihiwain ko lang siya tol, mga bite size lang, ayos na yan mga tol. Alam niyo ba, ang tinola mga tol, isa sa mga sikat na pagkain ng unang panahon mga tol, na isama pa nga to sa libro ni Dr. Jose Rizal eh. Pagkakaalam ko mga tol sa libro na No Limit ang Here, na banggit yung tinolang manok doon tol. Dahil ito ang isa sa mga pinaka-paboritong pagkain ni Dr. Jose Rizal mga tol. Kaya naisama doon sa libro. Tapos mabalik tayo sa ating chicken tinola mga tol. Kung di nyo natatanong mga tol, yung tinola parang adobo rin yan. Bawat lugar tol, bawat bahay, merong sariling style ng pagluluto ng tinola. Hindi lang pala manok ang ginagamit sa tinola mga tol. Pwede ka rin gumamit ng karne, isda, tahong o kaya tulya. Alam niyo ba, nung unang panahon mga tol, ang tinola ay lagi lang binibigay sa mga taong may sakit o kaya may karamdaman. Dahil pinaniniwalaan nila mga tol, yung mga gulay na nilagay mo sa tinola mga tol, mas maganda para sa ating katawan, para mas mabilis gumaling yung taong may sakit o may karamdaman. Kung paghigop pa lang na mait, sabaw mga tol, malaking tulong na yun para gumawa ng masamang pakaramdam. So ang chicken tinola pala mga tol, mayaman sa kasaysayan. Pero ganoon pa man mga tol, itong Filipino dish na tol, isa sa mga typical na pagkain Pinoy na hindi mo pwedeng tanggihan, di ba? At pwedeng ipagmalaki sa ibang tao o kaya sa ibang lugar mga tol o kaya sa ibang bansa na alam mo na atin tong Pinoy dish na to. Matagalan ng panahon mga tol, yung tinola natin nag-evolve yan. Dati ginagamit nila upo pati malunggay. Tapos naging sayote, papaya, tapos pwede palang daon ng sili mga tol. Nilalagyan rin pala nila tol ng dugo ng manok yung mga tol. Tapos yung pinaghugasan ng bigas, yun ang ginagawa ng sabaw sa tinola. Kahit anong ang diskarte pa sa pagluluto ng tinola mga tol, basta pag tinola, alam mo naman na masarap yan tol. Pati solid yan, di ba? Pero para sa akin tol, ang pinakamasarap na tinola, alam mo kung ano? Tanongin mo ako tol. Yung luto ng nanay ko tol, yun ang pinakamasarap na tinola. The best tinola in the world yun. Kaso wala eh. History na lang yung tol o kaya ala na lang na naiwan niya sa akin. Dahil sa kanyang recipe mga tol, natuto ko magluto ng pinakamasarap na tinola sa buong mundo. Yun. Tol, tignan natin yung luto kong tinola. Chicken tinola tol. Yan, di ba? Siyempre tol, mainit yung sabaw dapat. Init. Sayote. Pag wala kang sayote, pero gumamit ng papaya tol. Siyempre tol, yung manok naman talaga. Di ba? Bagay na bagay talaga sa kanin tol. Pati sausawan na sili, pati patis, di ba? Yun, yarap!